Saan pupunta ang pera namin? O mga konsihal sa Quezon City, o ano kayo? Meron kayong kanya-kanyang pork barrel, di ba? Meron kayo kanya. May kanya-kanya kayong alokasyon. O dito ba may mag-iingay dito sa Quezon City? O pareho lang kayo sa Maynila? Sarap pag-uumpugin ng mga ulo nyo. Ay, restaurant! Restraint nga. Pagdating naman sa gender attorney Sal, hindi naman magmamatter no kung halimbawa babae o lalaki maging Senate President. Kasi nga, kung sabi nila, kung si Senator Lauren Legarda, siya daw maging first female Senate President sa history. No, balat kayo rin yan eh. Isa pa yun. Puro Ayan. balat kayo. Ang importante. Kasi po, kapag pinag-uusapan natin ang patas na galawan, ano pa nga ba? Opo, kapag ho natin tinignan ang mga bali-balita this morning, muli po, sorry po sa nakaantabay sa ating pong balitaan, but it's definitely mostly political and crime stories. Mga kapatid, yan po ang katotohanan sa ating pong bayan ngayon. Ngayon, ang mga headline, yung Senate leadership. Opo, yung impeachment ni VP Sara na hindi pa ako na-refer sa Speaker's Office, baka na naman kayo ma-technical dyan, ha? Bakit nga kaya yung Okay. kay President Marcos Jr. ang Ano ba? bilis? Ano ba na naman ang inyong hinihintay? Anyway, Bakit natenga? Pwede mo bang sagutin yung bilang ikaw ay dating galing sa lower house? Bakit ganon? Napaalala mo naman sa akin ang Oo. aking... Masamang panaginip. Teka lang, oo. Pero bakit? Bakit natenga hindi ko yung kay masasagot VP yan. Sara? Tanungin mo si Garafil. Oo nga eh. Jen, ano po nangyari? Oo. Oo. Ano po ba? Meron pa ba kayo Patutulugin ba hinihintay natin na yan? naman? Oo. Kasi alam niya, ang gulo. Sa totoo lang. So kung yung isa dead on arrival, anong tawag mo dito? Kung pwede lang po natin iwaksi ito, huwag natin isipin. Oo. Alam niyo ho, ang gulo eh. Ang gulo ho kasi ng Supreme Court decision dyan, hindi ho ba ng unang sinasabi po yung simula ng initiation Feb 5, so Feb 6. onwards. And then sa second decision, Enero January. 16 daw ho naman. Correct. Alright, so ito hong makabayan at saka yung isa pang grupo nag-file ho noong, nito lang po recently kasi nga before February 6. Pero hindi pa ho klaro talaga ito. Ito sinasabi ng mga ang gulo ho naguguluhan po ako. Dito po, ito nga kasi ang kumakain po sa ating panahon, sa ating politika, puro politika. Kaya nga sabi ng iba, sandali lang Ted, puro politika, hindi naman namin makakain yung politika. Yan ang katwiran na marami. Tama po? Yes. Wala na bang iba? Puro politika. Unang-una po, sino ba may gawa nito? Ito, mga pangyayaring ito. Ba't tayo nasanlak dito? So, puro politika. Hindi natin makakain ang politika. Pero, dahil sa sobrang politika, darating ang araw po, malamang, baka in the near future yan, na dahil sa politika, marami po sa ating kababayan ang wala na rin pong makakain. Hindi natin pwedeng isantabi yung problema sa politika. Yun ang punot dulo ng lahat eh. Kung bakit ganito ang sistema. Hindi Yes. na. Kung bakit ganito ang kinasadlakan natin. Kung bakit ganito ang sitwasyon. At kung bakit ang foreign investors ay tila baga natatakot na sa Pilipinas. Opo, hindi lang yun. Pati yung ating mga lokal na mga negosyante. So ito nga po, tama naman po kahapon si Attorney Claire na focus na ho tayo. Move forward, sabi niya. Focus na po ang Presidente sa pagpapabuti po sa ating ekonomiya. Well and good. Tama po naman yan. Pero hindi mo rin nga maaring kalimutan po itong skandalong ito kasi ang sinasabi po ng lahat, hanggat walang nakikita pong konkreto na solusyon at kalutasan at accountability sa isyong ito, hindi manunumbalik yung trust na yan. Hindi lang po sa inyo, o hindi po sa pagninegosyo sa Pilipinas. Maraming nga negosyante, halimbawa, yung mga nasa supply sector. Alright, ito lang po, halimbawa lang ito. Hindi sila ngayon makapag-angkat ng marami kasi nga hindi nila alam ang mangyayari bukas makalawa. Hindi po ba kasi ang negosyante pong payapa, ang negosyante pong may confidence sa takbuho ng governance, mas maganda habang nagtitsempo ka, di ba ngayon, yung dollar baka na naman. So ngayon, mag-aangkat ka na mas marami-rami kasi tayo import-dependent para sa iyong negosyo. Maganda rin ang kita ng customs. Tama? Maganda rin po ang kita ng gobyerno. Pero kung may uncertainty, siyempre, ang kilos mo din,
calibrated. So hindi ka muna mag-aangkat ngayon, hindi ka muna magpo-produce ngayon ng marami kasi baka hindi mo mabenta. Matetengga ang pera mo. Ito ho yung nanganganak at nanganganak ng dahil sa politika. Okay. Hindi lang yon, yung gumagastos din ng mga tao ngayon, pakunti ng pakunti. Kasi nga, may uncertainty para sa ilan. Yung ipambibili nila, itatabi na lang nila kasi hindi nila alam. May suswelduhin pa ba ako bukas? May trabaho pa ba bukas? Yung pong, meron kasing isang forum dyan sa I think in Davao, no? Oo. Is it in Davao? Anyway, yung pong mismong Deputy Governor ng Bangko Sentral nagre-report, nag-uulat. At sinasabi niya yung actual na sitwasyon ng ating pong ekonomiya. Yan po ang pinakamalaking problema din po ngayon natin. Huwag na ho tayong, huwag na ho natin sugarcoat itong isyong ito. But again, mga kapatid, depende po naman yan. Critical po itong first quarter na ito sa ating inaantabayanan na mga posible pong mangyari. Mga kapatid, speaking of makakain ng pagkain, di ko alam kung kayo magiging interesado dito. Mamaya, bibigyan po natin ng oras ito. Baka po yung iba dito hindi interesado kasi nga siguro ngayon meron pa ho kayo nabibiling isda sa palengke. Baka ho ang iba dito na naman hindi interesado kasi hindi po si VP Sara ang pinag-uusapan dito. Hindi ba? Opo, baka yung iba ho hindi interesado rito kasi after all, ang kanilang pong gusto ng mga usapin ay yung pong mga intriga sa gobyerno particularly. Pero ito ho ang maganda mga kapatid. Ito pong grupo ng Oceana, nagkaroon po ng malalimang pag-aaral sa actual na sitwasyon ng ating pong food security sa usapin po ng biyaya ng ating karagatan. Nagkaroon po sila ng malalimang pag-aaral sa actual na sitwasyon ngayon ng ating pangisdaan. Pag-aaral po na naglalantad sa katotohanan na una, no? Ang ating pong mga mangisda, patanda na po ng patanda ang edad. At mukha pong wala na po sa kanilang papalit. Wala na po, nawawala ng interest ang marami pong fisher folk na ipagpatuloy po ang hanap buhay na ito. Bakit? Kasi po sila mismo, karamihan sa kanila, nagugutom. Karamihan ay mahihirap. Yun ang sinasabi sa pag-aaral. Food poor sa naman nakakita, Aaron, Direk, Ma'am Jen, Gil, at itong Kapampangan, si pangalan ito, si Mitch. Si Mitch, oo. Saka naman nakakita na Tabing dagat, dapat may pagkain ka dyan, di ba? Dapat hindi ka nauubusan ng pagkain. Dapat hindi ka naghihirap sa pagkain. Dapat di nagugutom. Pero ang realidad po, marami sa kanila ang food poor. Hango mismo po sa PSA study. Ngayon, mga kapatid, yung produksyon ng ating isda, pakaunti na po ng pakaunti. Mamaya, ilalarawan namin sa inyo ang actual na sitwasyon. Ano bottom line dito? Ang sinasabi po ng grupong ito po dapat ideklara na food emergency ito. Ito po ay national concern. Kasi kapag ito hindi po pinansin o hindi inaksyonan po na naman, kasi dito po, sorry po bottom line kasi dito, babaksak at babaksak na naman po sa Estado ang responsibilidad. Kasi may mga batas na. Ang yung batas na iyan, nung pong pinatutupad, hindi na ipatupad na naman. And, sorry po, ang hukuman nakialam dito at dineklara yung batas, nalabag daw po sa saligang batas, kaya yung pong ating karagatan, yung pong basic po na in-identify doon sa naturang batas po na nagdedeklara doon sa binabanggit po na municipal waters, 15 kilometers yan. Ang sabi po ng batas, kayong mga commercial fishers, hindi kayo uubra dyan. Para hunang sa ganun naman, meron tayong delineation at hindi nyo uubusin yung mga isda dito sa areang ito. Sabi ng Supreme Court, labag daw yun sa konstitusyon. So ngayon po, ang namamayagpag dyan, commercial fishing. Ang haba po ng kwentong ito, kaya mamaya po, hahayaan natin na isa po sa mga nag-aaral dito na ipaliwanag gaano ito ka-importante. Interesado ba kayo dito? Hindi. Ay, oo naman. Mahilig ako sa isda eh. Hindi lang sa presyo ng isda, sa importasyon na doon na rin yata tayo ngayon nakaasa. At pag ito nagtuloy-tuloy na problema, yung mataas po na presyo ng isda ngayon ay nirereklamo nyo. Itong ang isang kapatid natin dito, ang galunggong daw ngayon, 360 pesos per kilo. Pag di po natin ito tinutukan, mas tataas pa po ang presyo niyan. Ngayon nga, mas mataas na nga ang isda, di ba, kaysa sa chicken? Alam niyo. Saan ka naman nakakita ng ganun?
napaliligiran tayo ng tubig, pero mas mataas pa ang presyo ng isda kaysa sa manok. Ang panawagan nga nitong Oceana ay magdeklara na nga daw po ang Pangulong Marcos nung tinatawag nila na food security emergency, fisheries at food security emergency. Dahil pa rin po dito sa patuloy na pagbaba ng nahuhuling isda ng ating mga fishermen. Mga kapatid, ano po, pag-uusapan po natin to at ang sinasabi nga po na ano pa po ba ang magagawa kung may magagawa pa po tayo. Sa isyong ito, hindi lang po tayo may pakialam. Ang may pakialam po talaga dito po, yung pong mga anak at apo natin dahil sila ang magdurusa dahil po sa kawalan ng aksyon ng kasalukuyang henerasyon. Implement now and study later. 100 million lang daw yung ginagamit sa UAE. Wala ng tao. Magkano lang yun? Wala ba tayong pera, partner? Wala nga. Sabi Oo. nga nila, alam niyo yun, mga tao ngayon, mainit na nga po sa mga skandalong ito. Ito lang po, bago natin kausapin lang po yung LGU po ngayon na apektado nga nitong kalamidad na ito at ang ating pong hinaantay din ng mga inspiring stories. Ito lang, sa mga taga Quezon City, meron pong panawagan para po sa public hearing ito, mukhang nagbabalak sila na magtaas po ng amilyar. Mga kapatid, meron pong anunsyo dito. Puntahan niyo po kung meron kayong access sa internet. May mahalagang anunsyo ang Quezon City Government. Nagtatakda po sila Pebrero 20, 22, 24 at 25 para po sa kanilang public hearing tungkol po dito sa base sa Real Property Valuation and Assessment Reform Act na pagtupad daw. Basically po mukhang ang dating nito, ito ho ang panimula para sa pagtataas po ng buwis sa amilyar sa Quezon City. Sa ilang mga lugar, baka may ganyan din po kayo ha. Ano ho bang ang importansya nito? Wala ho naman po tayong question kung sakasakali ano po ang karapatan ng mga lokal na pamahalaan na magtaas po ng bayarin sa amilyar. Pero tayo po mga mamamayan, kung may oras po tayo, lumahok tayo dito kasi baka ka mamanila sa garbage fees. Kung kailan nandidi yan, tsaka ka ngangawa, magreklamo, naipasa na po yung ordinansa. Sabihin na po natin na pumunta ka doon, di ka pinakinggan, pero on record pumunta ka doon. On record po, sinabi mo ang iyong hinaing. Ako, pupuntahan ko to eh. Naku, baka nila kansilahin. Dali. Alam niyo mga kapatid, magandang tanungin ang Quezon City government dito. O sige, talagang mag-uumento kayo sa amilyar. Magkano? Bakit? Para saan? Ito ba ay pandagdag ho sa inyong construction ng waiting shed sa Quezon City? Pang waiting shed ba to? Nakita ko na po yung isang waiting shed kahapon. Salamat po, attorney ha. Yung kanilang city engineer. Meron na pong karatula. Aba, thank you naman. Bagong-bago. Kung di pa kayo sinabihan. Hindi mo na napigilan na. Nakalimutan lang naman yata siguro. At least meron na. O baka tanggalin nyo na naman yan, ha? Alam niyo, sa mga taga-COA, anong ginagawa niyo? Yung may kasama sa sindikato dyan sa Quezon City? Sa mga taga-COA? Tagal-tagal na ho dito, hindi niyo sinisita? Hindi ba? Ilang taon na ulit? 2 taon na pong delayed yung project. Tsaka ilang beses mo na inuulit yan dito. Hindi po ba? Na hindi mo inakala nung una na waiting shed pala. Talaga itong mga taga-COA na to. Kasama kayo sa sindikato eh. Baka kasi nga ang daming tinitig na mga flood control projects, nakalimutan ng waiting shed. Yung Tandang Sora pala manong Toots, Tandang Sora Commonwealth, papunta ka na Manila, 20 million ang halaga ng waiting shed na yon. Ha? 20 million pesos. Di aircon din? May wifi? Ba't ang mahal? Restraint. Oo. Restraint. Oo nga. 20 million. Yung pong isa doon sa may Philcoa, ang sabi mismo, hahanapin ko yung karatula kasi wala pa kahapon, yun lang Tandang Sora ang meron. Ang sabi ni attorney, 18 million naka-discount daw. 18 million yun? At, alam nyo, eto ho, magtataas sila ng amilyar. Sigurado na po ito eh. Kumbaga, luto na ito. Magpapanggap lang may public consultation. Sa mga homeowners association, paramdam kayo dito. Sa mga business establishment, paramdam kayo dito. Dapat dito makilahok po tayo. Otherwise, salaho tayong pupuntahan. Kung hindi, buwis ng buwis ng buwis. Tanungin natin, nararamdaman ba natin ang buwis na binabayaran natin? Nakikita mo ba yung ganda ng serbisyo? Nararamdaman mo ba? Pag pumunta ka ba ng Quezon City Hospital, Yan. hindi ka na ba hihingian ng botes para sa ihian mo? Ang magdadala ka pa? Oh. Dahil lamang sa wala kang lalagyan ng iihian mo sa urine test mo. Hindi ba? Yan ang tanong na maganda, hindi po lamang sa Quezon City, kundi sa lahat ng LGUs. Mawalang galang lang po. Ito ho, magtataas kayo ng amilyar. Saan nyo naman po na naman dadalhin ang pera ng bayan?
Restraint. May papanggawa ulit ng waiting shed. Ayaw niyo ba ng maraming waiting shed sa QC? Restraint. Restraint. Ikaw naman, pinapaalala mo na naman sa akin na minsan hindi ako nakatanggap ng ayuda dahil hinahanapan ako ng ID sa mismong bahay namin kung ako ba ay taga-QC. Doon ka na nakatira, hindi pa binigay yung paayuda. Hindi sa amin. Yung, At saka sa ulo. Yung Christmas, di ba yung Christmas package ng QC? Pengi daw munang ID. Para lang, Doon ka nakatira sa bahay mo. kinatok ka na, nakita ka na sa loob, pero pahingi daw ng ID. Nandang ka, Quezon City Oo. ka. Restraint. O sige, tuloy, birahe. Restraint nga eh. Restraint nga. Tamo, nag-init ang ulo ni Seth. Siya din daw eh, hinanapan ng ID Eto. eh. Oh. Ipinapangalandakan po ng Quezon City government na ang pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas ay ang Quezon City. 31.43 billion piso. Opo. Ang pinakamayaman po, pinakamalaki ang revenues na nakuha. 31.434 billion. Isang taon lamang ito, mga kapatid. Ha? Alright. Highest revenues in 2024. Yan. And then, mga kapatid, ano po, pataas ng pataas ang kanilang kinikita, baby girl. Alright? Pero ito, mauobligang magtaas ng amilyar daw. Kasi nga, meron kautusan sa batas. Pero ang tanong dito, gaano na naman kalaki? Kasi nga, muli, saan ba napupunta ang pera namin? O, mga konsihal sa Quezon City, o ano kayo? Meron kayong kanya-kanyang pork barrel, di ba? Meron kayo kanya. May kanya-kanya kayong alokasyon. O dito ba may mag-iingay dito sa Quezon City? O pareho lang kayo sa Maynila? Sarap pag-uumpugin ng mga ulo nyo. Ay, restraint! Restraint nga eh. Easy. Restraint eh, biyernes eh. Hanggang dyan lang po Sige. muna ako. Mamaya na ulit ang birahe. Hindi. Overwork kayo, sir eh. Tama naman. Wala namang masama na magtaas Nagtatanong lang po kung kami. nararamdaman. True. Okay. Kasi tuwing dumadaan ako dyan sa mga waiting shed ninyo, wala akong ibang naiisip, Mayora, kung hindi... Please, wag. Wala akong naiisip kung hindi corruption. Sorry po. Sorry po. Bawat daan ko dyan, araw-araw, yan ay isang monumento ng corruption. Eh, klarong overpriced yan eh. Alam mo, araw-araw ka dadaan, corruption. Araw-araw ka dadaan, corruption. Oo, naalam. Sa kabila, corruption pa more. Pagligo mo, corruption na naman. Aray ko. Tignan po ninyo yung itsura ng waiting shed. 20 million. Yan po ay palatandaan, corruption is alive and well in Quezon City. With all due respect. Anyway, sa iba namang balita, Attorney Sal, eto matapos ang biruan sa Senado kung saan pabirong tinawag na Madam President si Senator Loren Legarda, nagbigay ng maseryosong pahayag si Senate President Tito Soto III. Alamin natin sa ulat ni Troy Gomez. Ibinulgar ni Senate President Vicente Soto III na may plano ang Senado na iluklok si Senador Loren Legarda bilang kauna-unahang babaeng Senate President sa taong 2028 matapos maipasa ang 2027 National Budget. Ayon kay Soto, totoo manong may plano ang Senado na iluklok si Senator Loren Legarda bilang kauna-unahang babaeng Senate President, ngunit hindi ito mangyayari ngayong 2026. Giit pa niya, hindi ito may tuturing na term sharing, isang isyong umani ng spekulasyon sa social media matapos ang pahayag ni Senator Kiko Pangilinan. Ibig sabihin, posibleng maupo si Senator Loren Legarda bilang Senate President sa loob lamang ng 2 hanggang 3 buwan bago tuluyang magtapos ang kanyang termino sa Senado. Pero nang subukang hingan ng pahayag ng media si Legarda hinggil sa naturang plano, tila'y kinagulat niya rin ang issue at sinabing wala pa umano silang napag-uusapan ni Soto. Wala akong ideya, wala kaming pinag-uusapan pa, at don't worry, tatanong ko sa kanya yung katanungan. Sa ngayon nananatiling plano pa lamang ang posibleng pagluklok kay Senator Loren Legarda bilang Senate President. Isang hakbang na kung may isa sa katuparan ay magmamarka ng kasaysayan bilang unang babae sa naturang posisyon kahit sa huling bahagi ng 20th Congress. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Posible daw, Attorney Sal, hindi this year, baka next year, ang pagpapalit ng Senate presidency. Ano po yung masasabi ninyo dito sa isyong ito? Alam mo yan, palitan ba niya o hindi, walang mangyayari dyan sa Senado. Pag yung Senado mo, ganyan ang uri ng mga nandyan na kampi. Kampi dyan sa administrasyon. Kahit na ano man ang gawin ito. Kahit na sa paglaba, wala, talagang it's a useless entity. Kahit na sino ang maging head dyan.
kailangan ng head talaga dyan, independent-minded. Lagyan mo si Robin Padilla dyan, kaya si Bongo, kaya si Rex Gatchalian, si Bato, pag bumalik. Yung matapang, hindi mo pwede yung sunod-sunuran sa kagustuhan ng Malacanang. So kahit pagdating naman sa gender, Attorney Sal, hindi naman magmamatter no kung halimbawa babae o lalaki maging Senate President. Kasi nga kung sabi nila kung si Senator Loren Legarda siya daw maging first female Senate President sa history. No, balat kayo rin yan eh. Isa pa yun. Puro Ayan. balat kayo. Ayan, maraming salamat Attorney Sal. Samantala, sa ibang balita naman po, ibinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang ilan sa mga inihaing motion ng kampo ni dating Senator Bong Revilla para ito sa kinakaharap na kasong malversation kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Si Sheena Torno magbabalita. Hindi kinatigan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang ilan sa mga mosyon ng akusadong si dating Senador Bong Revilla. Kabilang naritong hiling niya na mailipat siya sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Base sa pahina 25, nakasaad sa mosyon ni Revilla ang dahilan kung bakit nais nito na manatili sa pasilidad ng PNP. Ayon kay Revilla, kung sa regular na jail facility umano siya mananatili, ay mataas ang posibleng panganib na siya ay masaktan, maharas o ma-assassinate dahil sa gang-related violence, lalo na't public figure ito. Dagdag pa niya, mas ligtas umano siya kung nakadetine siya sa PNP Custodial Center dahil sa sapat ang seguridad at bantay. Ayon sa korte, ang mga alegasyon ni Revilla tungkol sa banta sa kanyang buhay ay puro espekulasyon lamang. Kaya wala raw sapat na rason para paniwalaan na delikado ang buhay ni Revilla para ilipat siya sa Custodial Center. Una na ring sumulat si PNP Chief Jose Nartates noong January 20. Hiniling niya kay Presiding Justice Geraldine Faith Ekong na huwag nang maglabas ng commitment order para sa PNP Custodial Center at iba pa nilang pasilidad sa buong bansa. Paliwanag ni Nartates, ginagamit lamang ito bilang temporaryong pasilidad ng mga detainee at malaking bigat sa kanila ang gastos at manpower para sa pagbabantay sa mga akusado. Tiniyak naman ni Jail Warden at Superintendent Maria Lourdes Pasion na ligtas ang male dormitory sa Payatas. Itinalaga ang jail dormitory para sa mga akusado ng flood control scandal. Sapat ang manpower at hindi rin anya ito congested. Katunayan may sapat anya itong air ventilation, shower room, lavatory, ceiling fans at beddings at iba pa. Bukod kay Revilla, denied o ibinasura rin ng korte ang mosyon ng kampo ni dating DPWH Bulacan Engineer Emelita Huat na manatili siya sa Bulacan Provincial Police Office. Hindi rin pinayagan ng korte ang mosyon ng kampo ng dating senador at kapwa-akusado na si Juanito Mendoza na magkaroon ng muling pag-iimbestiga, deferment ang pagpapalabas ng warrant of arrest at ang pagbasura sa kaso dahil sa kakulangan ng basihan. Samantala sa text message naman ng lead legal counsel ni Revilla na si Attorney Ramon Esguera sa SMNI News, sinabi nitong wala pang aksyon ang depensa. Hindi pa anya natatanggap ng kampo ang formal na desisyon ng korte at kapag natanggap na ito, magpupulong sila upang pagplanuhan ang kanilang susunod na hakbang. Matatandang nahaharap sa kasong malversation si Revilla at mga kapwa-akusado nito ng mga DPWH officials dahil sa umunoy 92.8 million flood control scandal sa Pandi, Bulacan. Nagkaroon din umano ng sabwatan ng mga akusado upang mailabas ang pondo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. Ayan, Attorney Sal. Do you have any comment po sa balitang yan? Yung sinasabi ng court, spekulasyon lang sa parte ng akusado. Kailangan kasi magpakita ka sa hukuman na meron banta sa buhay mo diyan sa lugar kung saan ka kinapipitan. Pag hindi mo ipakita yan sa hukuman na merong banta o may threat, kailangan may pruweba ka eh. Kasi kung sasabihin mo lang na akusado ka, nagalit sa'yo ang taong bayan, sasabihin sa'yo ng hukuman na bigyan mo kami ng pruweba na meron bang banta, meron ka bang may papakitang nagbigay ng banta sa'yo habang nakakulong ka dyan. Meron bang pagtatangkang ginawa. Kasi pag hindi mo ipakita yan, talagang tatanggihan ka ng hukuman.